Patuloy po ang paghahanda ng COMELEC para sa automated elections sa susunod na taon. Pero sa isang mock elections kanina, pinag-aaralan na rin ng ahensya ang pinaghalong manual at automated na sistema. Mula sa Bacoor, Cavite, may ulat on the spot, si James Cabalo. Jay? Maris, nagaganap nga ngayon ang isang mock elections dito sa Bacoor National High School kung saan sinusubukan nila ang isang hybrid system. Pinaghalong manual at automated na proseso ng mock elections ang sinusubukan ngayon ng COMELEC. Ito yung tinatawag na Present Accurate Transparent System o PATAS na suwestyon ng Fit4E o Filipino IT for Elections na kinabibilangan ni Gaz Lagman na dating taga-COMELEC. Sa naturang sistema, manual ang bilangan, recording at reporting at tanging ang canvassing lamang ang automated. Git ng grupo, bukod na mas tipid ito kaysa sa pagtuloy ng full automation ay lalong mas transparent ang butuhan na magre-resulta sa mas kapani-paniwalang eleksyon. Dalawang pagsulat ng boto ang sinusubukan dito. Ang una ay pagsulat ng buong pangalan ng iboboto mula sa listahan. Ang isa naman ay mas titingnan ng grupo ay ang pagsulat ng numero na ang nagre-representa sa ibobotong kandidato. Matapos yan ay manual na bibilangin ng boto sa pamamagitan ng paglista o stick system kasabay ng pagbibilang gamit ang laptop. Ang bawat pagbilang ay makikita sa isang board gamit ang projector. Sa ganitong paraan daw ay mas madali ang pag-check kung tama ang bilang ng boto. Kapag nakuha na ang kabuuan ng boto ay saka ito daraan sa automated canvassing. Paliwanag ng COMELEC, kaya sila naririto at pumayag sa testing ay para maikumpara nila ito sa mga nakaraang automated elections. Titingnan daw nila ang lahat ng variables involved, saka sila magdedesisyon kung ano ang pinakaangkop na klase para sa ating bansa na malalaman sa susunod na buwan. Sa ngayon, tuloy ang preparasyon nila sa automated elections. Sa June 30 raw ay bubuksan na ang bidding para sa repair, refurbish at pagbili ng mga bagong PICOS machine. Kung gusto natin basahin ng i-rate ang election systems, siyempre number one, accuracy. Napiprevent ba ang cheating? Transparent ba? No? Sa akin, huling-huli yung speed. Tinitignan natin nga yung pagkaangkop nito sa ating halalan. At alam naman natin yung ating halalan medyo unique. You know, we can't really compare Philippine elections with that of other countries. Yun na lang sa dami ng kandidatong binoboto. Diba? Yung ating mga kondisyon. No? Ibang-iba yung halalan sa NCR versus sa halalan sa, diba, sa mga probinsya. Maya-maya naman ay magsisimula na ang pagbibilang na gagawin ng mga teachers. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang pagbibilang na gagawin nila ay manual nilang isusulat sa may board yung mismong boto habang meron din nag-ooperate ng laptop na siya rin nagbibilang ng boto. Maris? Jay, gusto ko lang linawin, ito bang pagsasanay nila dun sa pinaghalong manual at automated mock elections, ang ibig sabihin ba nito na hindi muna nila isusulong yung full automation for the upcoming elections for 2016 for practical reasons? Sa ngayon, ang sabi ng chairman ng COMELEC, pinag-aaralan pa nila kung ano yung mas angkop na gagamitin nga sa darating na eleksyon. At sabi niya nga, sa July ay malalaman na natin kung ano ba ang talagang gagamitin nila. Sa ngayon, pag-aaralan nila itong hybrid system at maging yung naging resulta nga ng mga dating eleksyon natin na automated. Maris? Maraming salamat, Jay Sabale.